gaya ng inaasahan natin, magja-janitor na naman, ulilinisin na naman ni Panelo yung kalat ng defense team ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Secretary Salvador Panelo, sir. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Secretary, good morning. Ayan na. Attorney Sal, ayan na. Bakit inaalma mo na para bang nagiging propaganda proceeding ang impeachment trial? Yan. Bakit ano ba inyo napapansin habang araw-araw nakita po namin kayo nanonood dyan sa Senado? Kasi kung matatanda mo, yung abogado ng prosecution, sa halip na ipresenta agad yung testigo, nag-deliver pa siya ng speech. At ino-object ka naman, pero ito naman presiding officer, sa halip na i-grant yung objection. Ito inayagan pa magsalita at sinabi niya na, pakinggan ko muna. Hindi, alam niyo mga kababayan, nung una, ito para maliwanag lang po nung una nagdududa rin ako sa kakayanan ni Senator Chis Escudero. Kasi nga, di ba, meron nga nangyari noong 2025 na hindi natuloy yung impeachment mga kababayan. Pero, dun sa unang linggo ng impeachment trial ni Sara Duterte, masasabi po natin na okay yung naging performance mga kababayan ni Senator Chis Escudero. Kasi pinayagan niya hinayaan niya na marinig yung opening statement ng magkabilang panig. Napakinggan natin yung bigat mga kababayan ng mga opening statement ng defense team at saka po ng prosecution. At nakita natin mga kababayan dun pa lang sa mga opening statement kung kaninong grupo nga ba yung mahina mga kababayan. Ano po, kaya tama lang na hinayaan ng presiding officer na mailabas lahat ng gustong malaman ng taong bayan. Ano po, ngayon ituloy pa natin. Siyempre, pag pinakinggan mo, di lahat ng buong bansa ay nakikinig. Kahit ay strike out mo yan, useless. Dahil narinig na kaya nagkaroon ng propaganda. Ngayon, nung ma-realize niya na mali siya, binigyan niya na rin yung kabila. So, anong nangyari? Propaganda against propaganda. Ayan ang problema pag ang presiding officer either hindi marunong mag-preside or inaalabas niya ang kulay niya ng maaga pa. Yabang ni Panelo, no? Manyapat hindi pabor sa kanila yung ginawa ng presiding officer. Kasi kung titingnan naman natin mga kababayan, patas naman Naging patas naman yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero. Ginampanan niya naman ng maayos yung kanyang trabaho bilang presiding officer. Kapag may pakiusap yung defense team ni Sara Duterte, pinagbibigyan naman. Ganon din naman mga kababayan yung prosecution. So ngayon ang hangarin lang ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, mailabas talaga yung katotohanan dahil nga alam nila na nanonood ang mamamayang Pilipino dito. Pero ano sa observation mo? May pagkiling ba? Hindi ba fair? Hindi marunong? Pero ang sabi, magaling daw na presiding officer si Senator Chis. Bot siguro ang ginagawa niya. Kasi yung mga ganong ruling hindi na isa pa, hindi pa pwedeng limitahan ang mga judges. Sila'y collegiate body. Hindi ba ang Supreme Court collegiate din? Ang sandigan ba ganun din? Pero nakita mo bang nilimitahan ang pagtatanong ng isa sa mga justices? Yung dalawang hukuman na binanggit ko. Umaabot pa nga yan ng kalahating oras. Hanggang isang oras magtatanong. Kasi mahalaga yun na magtanong sila. Kahit na anong tanongin nila, hindi pa pwede sa nila. Hindi ka pa pwede magtanong na makikitang violation or depression. Hindi. Kahit sa loob ng hukumang, totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Ayan. Otherwise, useless ang yung... Can you imagine to? May nyapat di lang pumabor sa inyo, nagkakaganyan ka na, Senator Panelo. Salvador Panelo. Pero kung pabor sa inyo, yung mga ginagawa ng presiding officer, piyado, hindi ka magkakaganyan. Kumilis ang pagtatanong mo, paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Kagaya ng Ontiveros. Binabanatan lang si Ontiveros, I disagree with this senator many times over. Pero yung ginawa niya doon, na magtanong, teka muna, hindi niya naman naprubahan yung merong contract to assassinate. Ano ba yung sinipresenta nyo? Yan ba nagpapatunay na merong grave threats? O yan maling asa lang ng Vice Presidente? Tapos kinakontra na, tama yung tanong niyang yun. Talagang dapat na, yun ang tanong. Bakit magpipresenta itong prosecution ng testigo para patunayan na nangyari yung press conference? Wala naman nag-question dun Admitted nga yun Bakit mo ba yung authenticate? Yun. Ayan mismong si Panelong umamin na admitted naman
totoo yung video, bakit pa i-authenticate mga kababayan? O yan o, maliwanag. Kaalyado na po ni Sara Duterte ang umamin na legit talaga. Totoo talaga yung video kahit hindi na po i-authenticate. Admitted naman sila na talagang totoo yung video. So dapat hindi na lumaban yung defense team. Dapat mga kababayan, yung defense team, inamin na lang nila na umpisa pa lang, totoo na po talaga yung video at hindi na dapat sila nagtanong-tanong pa. Kasi di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo po, pinipili talaga ni Atty. Narbasa na talagang isalba yung kredibilidad ni Sara Duterte at palabasin na peke yung video. Eh ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, mismong kaalyado na ni Sara ang umamin na admitted sila na totoo yung video kahit hindi na po i-authenticate. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Sometimes. So, Meron mo ilang oras, 4 na oras. Wala naman say-say. At saka isa pa, nung prinisinto niya, lalo magkakaproblema. Kasi, una-una, wala naman say-say yung authentication. So, wala naman nag-question. Pangalawa, nung pinasok niya yung investigasyon, nagkaleti-leti tuloy siya. Nakita tuloy na mababaw yung investigasyon, hindi ginawa niya dapat na pag-iimbestiga. So, hindi lalong napasama ang prosecution. Attorney Sal, ang gusto yata kasi ng impeachment court ay i-shorten yung mga proceedings. Baka abutin ng siyam-siyam, baka abutin ng Pasko hanggang New Year itong impeachment trial ni VP Sara. Hindi to pwedeng kaiksi ng impeachment trial. And for that matter, any court proceedings, kailangan sundin mo yung rules. Hindi mo pwedeng i-shorten mo yung pag-cross-examination o pagbigay ng direct examination. Eh, gusto mong makita katotohanan. Paano makita katotohanan? O i-shortcut mo yan. Ayan, Bakit ba sila nagmamadali? So anyway, Attorney Sal, hindi ba kayo nagbibigay ng legal advice din sa panig ng defense? Ay, hindi. Alam mo, mas maganda yung nasa gitna ka para nakikita mo yung dalawang panig at magbibigay ka ng obserbasyon sa kanila. Ayan. So, ano ang gagawin nyo ngayon para maging kung sa tingin ay hindi fair? Ano ang may isasuggest na may mumungkahi sa impeachment court? Number one, ang suggestion ko dyan sa presiding officer, huwag siyang maging bias. Kailangan mag-aral siyang mabuti sa pagpapreside. Kailangan hanapin niya yung katotohanan. Pangatlo, tanggalin niyo na yung rules na 2 minutes. Kalokohan yan. Hindi mo makikita ang katotohanan sa 2 minutes. So sa tingin nyo, para nyo, Attorney... Pangatlo, yes, sir. pwede ba yung prosecution lawyer, tigilan mo na yung grandstanding mo, pambira itong mga abogado. Palibasa kasi ngayon lang yata sila na televise Kaya lahat ng mga Oy, galit na galit mga kababayan kay Atty. Ligutan. Galit na galit si Panelo kay Atty. Ligutan mga kababayan. Tigilan daw yung pagiging grandstanding ni Atty. Ligutan. Biruin nyo una, galit na galit si Panelo kay presiding officer Senator Chis Escudero kasi nga yung ibinibigay na minuto 2 minutes lang doon po sa mga senator judge para magtanong mga kababayan. Tapos ngayon, nang gagalaite itong si Panelo kay Atty. Ligutan dahil masyado daw grandstanding. Ibig sabihin, nagagalit siya pagka nagtatanong, pag ginagalingan ni Atty. Ligutan doon po sa impeachment court. Biruin nyo mga kababayan, mahirap yan, inggit yan kapag gaganyan na nagagalit ka dahil magaling yung abogado at tinitingnan mo yung galing niya bilang grandstanding, mahirap yan, inggit yan. Objection na wala namang katuturan. Pati pag direct examination niya, pinahahaba niya, pwede namang shortcut. Ayan, So sa inyong pananaw, pagtingin na Secretary Sal ay may pagka-bias ang ano yung sabi dito, yung sa Kaya lahat ng mga objection na wala namang katuturan, pati pag direct katotohanan. Pangatlo, tanggalin nyo na yung rules na 2 minutes. Kalokohan yan. Hindi mo makikita ang katotohanan sa 2 minutes. So sa tingin nyo, para nyo, Attorney... Pangatlo, yes, sir. pwede ba yung prosecution lawyer, tigilan mo na yung grandstanding mo, pambira itong mga abogado. Palibasa kasi ngayon lang yata sila na televise Kaya lahat ng mga objection na wala namang katuturan, pati pag direct examination niya, pinahahaba niya, pwede namang shortcut. Ayan, So sa inyong pananaw, ikaw na nga nagsabi, Atty. Salvador Panelo, na wag mong shortcutin para lumabas yung katotohanan. Ngayon, sinasabi mo na dapat kapag ka nagko-cross-examine, shortcutin na. Pagtingin na Secretary Sal ay may pagka-bias ang presiding officer, Senator Chis Escudero.
Obvious naman yun eh. Kasi wala na siyang ginawa, kundi overrule ng mga objection ng defense. Ayan na. So hindi Kasi ka... mga alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding. Kasi hindi naman ganun ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. Ayan na. So ano nga may sasuggest sa panig ng prosecutor? Grabe yung kay Panelo, no? Nang gagalaiti siya kay Atty. Ligutan. Kasi masyado daw grandstanding, mga kababayan. Ibig sabihin, nakikita niya na sobrang galing ni Atty. Ligutan at hindi niya gusto yon. Kaya ang pinapalabas niya, masyadong grandstanding, etong si Atty. Ligutan. Kumbaga parang naiinggit siya, mga kababayan, kay Atty. Ligutan. Kaya nasasabihan niya na mga ganitong klaseng salita kasi hindi siya natutuwa sa ginagawa ni Atty. Ligutan. Pero mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, kung meron kayong mga kasong mabibigat, napakagandang kuhanin na abogado etong si Atty. Ligutan kasi hindi sayang yung ibabayad nyo. Bakit, mga kababayan? Napakagaling na abogado Kita naman natin kung gaano kagaling. Ng defense para makontra itong mga ganitong sabi mo nga grandstanding sa panig ng prosecution, attorney. Nasa presiding officer yan, hindi yan nasa defense. Kasi the defense is correctly objecting to this this manner of proving their case. To the speeches. Sabi naman nung iba, ba't masyado maraming objection ang defense? Hindi. Ang pag-o-object, syempre, depende yan kung nilalabag mo ang rules on... Ayan Kita nyo kung gaano kabayas itong si Panelong ito. Tingnan nyo nung defense na ang pinag-uusapan, mga kababayan, pwede daw mag-object. Hindi. Ang pag-o-object, syempre, depende yan kung nilalabag mo ang rules on the direct examination being conducted by the prosecution. The same manner that the prosecution can object doon sa kung mali naman ang pamamaraan ng pagko-cross-examine ng isa. Ang sabi ng mga observers sa Attorney Sal nakalamang daw po so far sa 3 days na impeachment trial, lamang daw po ang prosecution. Ano sa tingin po ninyo? Mario, una yung testigo nila, useless nga yung testigo Bakit mo i-authenticate ang isang bagay na hindi naman kinikastyon? Pangalawa, nagtalat siya dun sa investigasyon. Di ba, yung isang punto ng unang-una sabi niya, tinanong mo ba yung PSG tungkol sa ito ba, threat sa kanila? Hindi raw. Madalit sabi, mababaw ang investigasyon. Pangalawa, inipresenta siya ng expert, Jesus Mario Joseph naman, 2 linggo lang. Pangatlo, ito natatanda mo si Danny Ponce Enrile? Senator Enrile, Alright. Chief Presidential Legal Counsel siya. Siyang pumalit sa akin Alam mo, nung una pa lang salita ni Inday Sara, nagbigay na ako ng payag. Sabi ko, walang grave threat kasi conditional yan. Hypothetical pa kung mapatay siya. Madalit sabi. Anong sabi ni Johnny Ponce Enrile nung tinanong siya, anong tingin niyo ba? May grave threat. There is no threat in the statements of VP Sara. Ibig sabihin, mismo ang abogado na nag-gobyerno nagsasabing walang threat. Bakit nila pinupursigayan? Well, there is Hindi nga sinasabi nyo kasi conditional threat. Di threat pa rin yan. Threat is a threat. Attorney Sal Panelo, abogado ka pa man din. only one reason, at talagang gusto niya lang siraan, i-obliterate si Inday Sara at ma-disqualify, i-convict niyo. Yan lang naman ang kanilang layunin, wala namang iba. Pero matindi kasi Abogado pa naman to pero napakabobo, mga kababayan. Sorry yung papahayag ng Vice President na papatayin ang Presidente, First Lady at Speaker. At sabi yan, no joke. Teka muna, titingnan mo kasi yung context, yun ay sagot sa vlogger. Na ang tanong, nanganib ang buhay mo. Mukhang talagang tinutugis ka ng mga nasa kapangyarihan. Ang sagot niya, ano ba ang sagot niya? Sabi niya, kamag-alala. Pag ako pinatay nila, itong gagawin ko. O madalit sabi, nagsusumbong siya sa bayan na ang kanyang buhay ay nanganganib at kung siya'y patayin, kung maaari lang, ang sabi niya sa mga kababayan niya, in effect, ipagiganti niyo ako, bigyan niyo ako ng katarungan. Ito pong tatlong... Walang ganyan. Eto, wait lang, mga kababayan, pakita ko nga sa inyo yung mismong video. Utek, sinungaling tong si Panelo, abogado pa naman siya. Eto. Pala sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi po Cardema.
Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay Nag-aalala naman po yun, kami. ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You read what you Okay. talk. Yeah. Pakinggan nyo ha kung nagsusumbong si Sara Duterte sa taong bayan. Katulad ng sinasabi ni Panelo, mga kababayan. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama. Ito pong bidyong ito ay kinikredit natin sa OBP Media. Ano po, kanila po yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or I don't know if it's true na meron daw silang Operation Rob. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin. I don't know if it's true. Yan yung sabi niya, mga kababayan. Manobs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balaki in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang corruption at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Eto, pakinggan nyo kung nagsusumbong ba si Sara Duterte sa mamamayan. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Bago pa siya nagbanta ng ganyan, maliwanag na may kinausap na siya. Na tao. Hindi naman niya sinabing mga tao. Ang sinabi niya may kausap siya na tao. Ibig sabihin, isang tao lang. Na kapag may nangyari sa kanya, mga kababayan, huwag tigilan si PBBM, First Lady, former House Speaker, hanggat hindi naiitumba yung tatlo. Wala kayong makikita dyan na nagsusumbong si Sara sa mamamayang Pilipino. Itong si Panelo, abogado pa man din to, napakasinungaling nito. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy natin. Ang sa aking pananaw, ang magiging dahilan ng aking pagkapatay. Walang anong masama doon. Nagsusumbong nga siya sa bayan eh. Kasi nakikita niya talaga nanganib. Pero mo, sinusurveillance ka, sinusundan ka. Tapos ang pamilya mo, tinutugis. Pati yung mga staff, pinapakulong. Makikita mo na talaga nanganganib ang buhay niya. Sa bagay, medyo may issue nga doon dahil parang tipong conditional dahil kung pinatay nila ako, mapatay nila ako, doon lamang uubra yung magte-take effect yung threat. Parang nga ganun, ipagaganti nyo ako. Exactly. Kumbaga, it's a Ang problema kasi mga kababayan dito, bago siya nagbanta, may kinausap na siya na tao. Ang problema, paano kung may mangyari kay Sara na hindi naman yung mga taong ipinapatumba niya yung may kagagawan? Di masasala yung mga taong ipinapatumba niya, mga kababayan, na wala namang kasalanan. Di po ba? Kaya nga dapat talaga maimbestigahan ito at mapalabas ang katotohanan dito. Kasi mga kababayan, kahit sabihin pa nilang conditional threat yan, maliwanag naman na threat is a threat. Yung pagbabanta ay pagbabanta, mga kababayan. threat from the great. Nasaan yung bantay? Patay na. Ayan na. So sa ganitong takbo ng hearing, Attorney Sal, ayan na. Abay, ano sa tingin nyo? Ayan na. Ipagpapatuloy pa ba ng defense? Ano ang gagawin ng Vice Presidente? Ayan na, hindi ba siya... Mula sa police, sinasabi ko na walang batayan lahat ng kanilang mga articles of impeachment. Mm. Pangalawa,
ang nag-aakusa, kailangan sila magproba. Kaya yung pinipilit nilang papuntahin si Inday Sara, mali yun. Mhm. The Constitution says you're presumed innocent unless proven guilty by those who accuse you. Kaya bakit nila pipilitin si Inday Sara dyan? Hindi nga siya kailangan magpresenta ng ebidensya. Kailangan ang prosecution magpresenta. Sa ngayon, wala nga nang pinipresenta. Nag-aanap pa nga, Tamadeo, bakit inuna nila yung number 4? Kasi yung 1, 2, 3, wala pa silang ebidensya. Nag-aanap pa sila ng ebidensya para nang ginawa nila sa Committee on Justice. Yan ba ba? Ang sinasabi ng prosecution na baka daw masyadong damaging sa Vice President yung tax records naman na ilalamas yung SALN. Ito ni Panelo, sir. Ano sa palagay po ninyo dyan? Alam mo, kung anong nakalagay sa SALN, ikaw, Deo, kung maglalagay ka ng isang bagay na hindi mo pwedeng i-justify, hindi mo na ilalagay sa SALN yan. Ibig sabihin, kung anong nakalagay doon ng mga assets mo, you can justify that. That was legitimate yan. Otherwise, hindi mo ilalagay yan. So, what are they talking about? Ayan. Anyway, so attorney, ano ang mangyayari ngayon? Ang Vice Presidente ba sa tingin nyo hindi haharap sa impeachment? Ay malabong humarap si Sara, pero ewan din natin. Kasi biruin nyo, nasa Senado na siya pero hindi naman siya humarap. Hindi kailangan humarap kasi nga, sila magproba yung prosecution. He doesn't even have to present any evidence. Doon pala nga, di ba? Sinasabi na, sagutin mo. Sinagot na nga kayo ng mga abogado At sinasabi ng mga abogado, wala naman kayong wala naman kayong actually alternate facts alleging na kailangan namin sagutin. Kaya probahan nyo na lang dyan sa trial. At nunod kami, makikinig. Kung may nakita kaming dapat magpresenta ng ebidensya, presenta kami. Nakala mo din, hindi mo ba napansin? Ang dami nilang testigo. Pero, yung defense, kinuha rin yung testigo nila. Anong ibig sabihin nun? Can you imagine you're adopting the witnesses of the prosecution? Ibig sabihin, yung mga testigo mo, hindi makakatulong sa'yo kasi testigo rin namin yan. Actually, maraming ang nagdedebate dyan sa isyong yan, Atty. Panelo, sir, dahil ba't daw pinayagan pa ng defense na i-cross-examine itong si Kalilong, yung NBI agent lalo daw nadidiin ang Vice President dahil paulit-ulit daw po yung pag-play ng kanyang sinasabing threat. Tama. Hindi. Kailangan kasi titingnan mo yung context ng mga sinabi ng Presidente. Hindi pwedeng papakinggan mo lang siya. Kaya tingnan mo, bakit niya ba sinabi yun? Saka gaya na sinabi ko, wala nang threat kasi conditional nga So yun din ini-emphasize ng defense kahapon. Tama naman yun. Si mismong abogado ng gobyerno, si Janet Paul Civil, sinasabi ng walang threat. Ba't ba pinagpipilitan nila? Ayan. At ba't nga pala di kayo kasama sa defense panel? Akala namin kasama kayo dyan. Hindi. Talabisan na sumama pa ako sa mga Duterte. Dati na ako nag-aabogado, mayor pa lang yung presidente, abogado na ako. Mas alam mo, Leo, mas maganda na dyan ka sa gitna para nakikita mo yun, dalawang panig, para nakakabigay ka ng mga pahayag mo, patay sa pinag-aralan mo bilang abogado, para makatulong sa bayan, doon sa mga nanonood. So, sa tingin niyo tama lang ang ginagawa ng defense panel, attorney? So far, yes. So far, ayan. Ayan. Para kay Panelo daw, tama daw yung ginagawa ng defense panel. Pero para do sa ibang mga abogado, ibang mga luminaries, mga kababayan, mga political expert, mga profesor, mahina po ang defense team ni Sara Duterte. Biruin nyo mga kababayan mas lalo lang na-establish yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Saglip na durugin nila yon, saglip na basagin nila yon mga kababayan, para lumabas na hindi nagbanta si Sara Duterte, mas lalo pang na-establish ngayon yung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte at talagang inamin din nila nung ginamit nila yung video ng prosecution mga kababayan kung saan ipinakita nila yung mga pag-iyak-iyak ni Zuleika Lopez. So ngayon, ang matindi rin dito sa nangyari sa ginawa ng defense team na ipahamak nila ng aksidente mga kababayan, ito pong si Zuleika Lopez. At ngayon, kinakailangan ni Zuleika Lopez na umattend mga kababayan sa patawag ng Senate Impeachment Court dahil kung hindi siya attend, malaki ang possible na makontempt siya mga kababayan. So kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga kabayasang pinagsasasabi ni Panelo mga kababayan kasi obvious na obvious yung pagiging bias niya dito. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.